Bilang mga Kristiyano, tayo ay minamahal at pinagpapala ng Diyos upang tayo rin ay maging daluyan sa ating kapwa ng kanyang pag-ibig at pagpapala. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Jesus ay umalis sa sinagoga at nagpunta sa bahay ni Simon. Nagkataong ang biyenan ni Simon ay may mataas na lagnat, kaya't nakiusap sila kay Jesus na ito'y pagalingin. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na mawala ang lagnat, at ito'y nawala nga. Kaagad namang tumayo ang babae at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala ng mga tao kay Jesus ang lahat ng mga kasamahan nilang may sakit, anuman ang karamdaman ng mga ito. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa bawat isa at silang lahat ay gumaling. Lumabas sa marami ang mga demonyo na sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinahintulutang magsalita sapagkat alam nila na siya ang Kristo. Nang mag-uumaga na, umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag muna siyang umalis. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang mga bayan ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Sapagkat ito ang dahilan kaya ako isinugo. At nagpatuloy siya ng pangangaral sa mga sinagoga sa buong Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong Word of the Day ay channels. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta, tumutulong sa iba't ibang pamamaraan sa atin pong apostoladong ito sa social media, sa atin pong mga followers, engagers, benefactors and donors ng Word of the Day. Thank you for your constant support. Kung wala po kayo, mahirapan po nating itaguyod ang ating online mission na ito. Mga kapatid, ganito naman po ang tawag ng Diyos sa atin. Tayo ay pinagpapala para tayo rin ay maging pagpapala. Tayo ay pinupuno ng pag-ibig upang sa ganoon ibahagi rin natin ang pag-ibig na ito sa kapwa. Ganyan naman ang pagpapala. Ang tunay na pagpapala ay nagigiring pagpapala sa kapwa. Kung yung pagpapala ng Diyos ay sinasarili lang natin, hindi tayo nagiging pagpapala sa kapwa, yan ay nagiging sumpa. Bakit? Tingnan na lang natin, kung tayo ay reservoir, kung tayo ay sisidlan lang ng tubig at hindi natin ibinabahagi ang tubig na ito, pumapakla ang lasa, pumapangit ang lasa, at pwedeng makontaminate ang tubig, mauuwi sa pagkasayang at itatapon lang. Not like kung ang tubig ay pinagdadaluyan, tayo ay daluyan parang dispensers o kaya ay channels of God's love, of God's blessings. Alam niyo po, ang mangyayari sa atin, dadaloy ang pagpapala ng Diyos at madodoble pa yung pagpapala na yun. Bakit? Kasi kapag isinare mo yung pagpapala na yun, yung mga pinagpala mo sa pamamagitan mo ay babalik sa iyo yung pagpapala na yan. Kahit hindi mo hingin, kahit hindi mo asahan, meron at merong babalik na pagpapala sa iyo. Ito yung sikreto. Huwag maging madamot.
Huwag maging makasarili. No? Napakahalaga na ang pagpapalang tinatanggap ay maging pagpapala rin sa kapwa. Ibahagi ang pagpapalang ito. We are not reservoir, but we are what? Channels of God's love and graces. Katulad ng karanasan sa ating gospel ngayong araw na ito. Nang pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa Capernaum, nadatnan nilang may sakit ang mother-in-law ni San Pedro. Kaya hiniling ni San Pedro na pagalingin ni Jesus itong kanyang mother-in-law. At anong ginawa? Pinagaling niya. And afterwards, ano ang ginawa ng mother-in-law? Nag-serve sila kay Jesus at sa kanyang mga alagad. May joke nga dito na sinasabing kaya pala pinagaling ni Jesus itong mother-in-law ni Peter, walang magluluto sa kanila. Pag hindi pinagaling ni Jesus, abay magugutom silang lahat. But kidding aside, makikita natin na nang itong mother-in-law ni Pedro ay tanggapin niya yung pagpapala ng kagalingan, yung biyaya ng kagalingan from Jesus. Hindi niya sinarili itong pagpapalang ito. Sa halip, siya'y bumangon at ibinalik niya agad yung pagpapala. Isinare niya kaagad yung pagpapalang iyon. Yung kagalingan at lakas ay ginamit niya para paglingkuran si Jesus at ang kanyang mga alagad. Mga kapatid, ito yung tunay na diwa ng pagpapala. Ito yung sikreto. Kung pinagpapala ka, hindi lang para sa iyo yan. Kung marami kang tinatanggap o anumang pagpapala ang iyong tinatanggap, gamitin mo ito sa paglilingkod. Kasi binigyan ka ng Diyos ng pagpapala at biyaya, hindi lang para sa iyong sarili. Lahat ng pagpapalang ito ay ibinigay sa atin ng Diyos para gamitin natin, para tayo rin mismo ay maging pagpapala sa iba, maging pagpapala sa ating kapwa. Sabi nga, be the blessing that you want to be. Kung gusto mo ng pagpapala, ikaw rin mismo dapat maging pagpapala sa kapwa. Yan ang sikreto ha. Kung gusto niyong lumago, kung gusto niyong umunlad, kung gusto niyong yumaman, kung gusto niyong maging masaya, kung gusto niyong kaganapan ng buhay, huwag maging madamot, huwag maging makasarili. Ang sikreto ng tunay na pagpapala ay nagbabahagi ng kanyang pagpapala sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pag-ibig at pagpapala mo sa amin. Nawa, tunay nga na gamitin namin lahat ng ito sa paglilingkod sa kapwa, pagkalinga at pagdamay sa kapwa, upang sa ganoon kami rin ay maging mga buhay na pagpapala mo sa iba. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.